Balik torneo na po si Grandmaster Wesley So. Aba, nung nakaraan, ang sagwa na naging performance niya sa World Cup, diba? Natalo agad. Pero ngayon po, naglalaro ulit siya dito po sa Tech Mahindra Global Chess League na ginagana po sa India. Ito po ay team event. So may 6 na players po bawat team. Meron pong 3 players na kahit sino yan basta malalakas na tingin nyo. Tapos dapat may 2 babae at isang junior player na pinanganak not later than 2003. At ayan po yung mga teams. So meron pong 6 na teams na kasali. Ayan, no? So, sa isang team, andyan po si Hikaru, sa kabila si Aleresa, Fabiano Caruana, Gukesh, Anan, and MBL. Ang tanong, asan si Wesley? Abay, tingnan po natin yung lineup ng bawat team. Ayan, no? Sa Flyers, American Gambit, Hikaru, Rapport, Vladislav Atamye, Bibisara, si Injak, Theodora, tapos si Mursan Bolodir, ayan, World Rapid Champion. Dito naman po sa Trivani Continental, Aleresa, kasama niya si Wei, si Binit Gurati, Alexandra Kostinyuk, Shu Jenner, and then si Maurici. Tapos sa Alpine SG Pipers, Pabi, Pragnananda, Anish Giri magkakasama. Nandyan si former world champion Hu Yipan, tapos si Nino Batsias Billy, tapos si Leon Luke Mendonca. Aba, junior pa pala to si Leon. Anyway, PBG Alaskan Knights, Gukesh Arjun, magkasama yung dalawang Indian na malakas. So, Lenier Dominguez, I am Sara Kadem at si Kateria Lagno. Ito, asawa to ni Chris Yoke. Tapos Daniel Darda. Aba. Kala ko Daniel Darda. Ito naman pong Ganges Grandmaster Bishi Anan, kasama si Vincent Kamer, si Sindarub nandyan. Oh, grabe, World Cup champion. And then I am Tabrula. Hirap i-pronounce yung I.M. Polina, yan mga magagaling na batang I.M. na babayan, at si Raunak Saduan. Ito, tinalo na dito si Magnus Standard eh. And of course, si Wesley So andito sa Upgrade Mumba Master together with MBL at Sakiar Mamejarov, Kunero Hampi, aba malakas yung babae nila, Harika Dronavali, and then yung kanilang junior na si Bardia Daneshbar. Alright, so yan po ang lineup. At round number 1, ito po matindi. Round number 1 pa lang, kalaban agad ni Wesley So. Walang iba kundi yung current world number 5. World number 5 ba siya? Hindi ako nag-check nung update ng December. Na si Vincent Kamer. Ayan po. Anong nangyari? Ito pong laro pala nito ay rapid game. So medyo mabilis po ito. Ang time control, 20 minutes per player na mayroong 2 seconds increment sa move 41 pa. So the first 40 moves, walang increment yan. Kailangan tumira ka ng mabilis. Anong nangyari? Puti po dito si Vincent Kamer at umulan ng brilliant move. Nag-Knight F3 si Vincent, nag-D5 si Wesley, nag-G3, tumira po ng Knight F6, tumira po ng Bishop G2, nag-E6 lang, and then nag-castling. Pagka-castling Bishop to E7, tumira ng D3. Ayun, hindi nag-D4, C4, katalan eh, no? Ang pinili D3, ito po yung tinatawag nilang King's Indian Attack. Medyo magulo po ito, atakihan ito eh. So, ang ginawa po ni Wesley, C5, and then nag-E4 na, ayun. Medyo nagulat lang ako sa very early E4 kasi libre po yung pawn. Usually po kasi nagna-knight dito muna yan, rook E1, bago nag-E4. Pero ini-4 agad, binigay yung kabayo na hindi kinapture, nag-knight C6 lang. Pakita lang po natin anong mangyari pag kinapture, babawiin lang yan. Pag kinapture mo yung Reyna, takes at kinapture mo to, kala mo nakatikim ka ng isang pawn, abay may knight e5 po yan, threatening the knight. Saan ka pupunta? Aatras ka, and according sa engine, this is looking good for the side of white dahil after knight to c3, ang hirap pong kumilos. Hindi po kasi basta-basta makalabas ito. Hindi po ito makatalon din basta-basta. For example, hamunin natin, yan po yung best move. Tirahan ka lang po ng knight takes c7 at hindi mo naman po makapture yan ng bishop dahil makakain ito. Pag ikaw naman ay nag-knight takes tirahan ka lang ng simple but terrible a4. Hanip na tira yan, no? A4 lang. Ano yan? Castlingan lang natin yan. A4 ka dyan. Boom! Hindi ka kasi makakasling. At yun na nga po, bibigay. Diba? Grabe kalalim pala nun. Ibalik natin doon. Kaya nga po hindi tinik si Wesley. Nag-knight to c6 lang. Nag-queen to e2 naman. Nag-castling bishop to f4 develop. And then Wesley. So ito po, typical po ito na idea sa King's Indian attack na kung saan atakihin ka kasi dyan mamaya dyan eh. Atakihan dyan eh. Pero ikaw,
sa queenside ka-atake by playing B5. Rook E1. Bishop B7 develop. Nag-A4 at ayan na po yung pinaka-novelty ng laro. Ibalik ko lang po, no? Nangyari kasi before, knight to dito muna. Pero itong si Vincent Keimer, abay talaga namang matindi, agresibo, tumira po agad ng A4. So, ang pinaka-idea niya, yan, basagin mo lang yung atake agad. At least magiging isolated yon. Pero sabi ni Wasil, nope, tulak natin yan. Pagkatulak, nag-E5 na, inatake yung kabayo, tumakbo. At pagkatakbo, H4, ayan na po, sumusugod na mga sir. Ang pinaka-idea po ng H4 na yan, maaari din mamaya, no? Suporta po yan dito sa G5. So, ang sinagot po dyan ni Wesley ay A5, talagang ka-counterplay sa queenside na tinirahan ng napakagandang tira ni Vincent Keimer, C4 lang. C4 para matigilan na yung kanyang atake sa may queenside. Ang best move pala instead of A5 is Rook C8 para paghahanda sa C4 yan. Anyway, ano mang meron pagka C4? Abay, ginawa po ni Wesley dyan, inempasan capture eh. So, binawi po yan ng pawn. At pagkabawi ng pawn, nag-rook to b8, ayan, nag-open file, nag-develop na kabayo, maganda square dito, nasinagot lang ng bishop to a6 para hindi makatanong yung yoka baby, na tinirahan lang po ng queen to c2, tumira man ng queen c7 si Wesley, sinagot ng rook to b1, na tinirahan ng c4 ni West. Ayan, yung c4 idea, ito po gustong gawin. Diniscovery attack yung kabayo sa bishop. Pag kasi po, abay tumalon yung kabayo. Of course, na ina-atake yung reyna, na tinirahan lang ni Wesley ng number 1 engine move. Sa'yo ni reyna ko. Pinakain lang po yung kanyang reyna sa kadahilanan na pag tinex mo yan, may bawi naman doon. Ayun. Ang tanong, may kain doon eh. May kain doon eh. E di kainin muna to. De yung kabayong kakapture at yung knight ay madidepensahan. Ito po. Naguluhan ba kayo sa araw? Ipakita ko na lang. Siguro pag takes ka, capture. Capture ka mo dito. Isa sa kabayo pwedeng bumawi. No? Or pwedeng nga din pala ito eh. Ang magtataka ka dito, meron pong rook b1. Grabe rook b1, no? Tapos ganito. Ay, winning din pala, ganun. Actually, pwede din kasi knight takes winning din, pero pwede din yan. Anyway, balik po tayo sa nangyari. Kaya po, kinapture muna yung pawn. At pagka-take sa pawn, nag-knight to b6 lang. Abay, pinakain pa rin kasi may kain nun. Nasinagot lang ng queen to c2. Pagka queen c2, ayun na. Tinikpan na po yung kabayo, binawi po yan ng pawn, and then umatras lang. So, ang ending ngayon, well, equal po ito ng material, pero may mga weaknesses eh. Ito po weak, ito po weak. Ito po is weak para po sa side ng black naman. So, ang tinira po dyan ni Keimer is nag-knight to d5 or d4 to depend upon. May mga talon pa yan dun later on para mabuksan din po yung bishop, di ba? Ang ginawa naman ni Wesley, rook f to c8, which is gustong capturein na hindi dinipensahan. Tumira lang po ng bishop to f1. Para saan? Coach, ano mangyayari? Pag sinakmal, pag sinakmal mo, goods lang daw. Ayan daw po ang mangyayari. Tapos sasagutin ka lang ng bishop to d2. May bawi doon. Depensahan natin. Baka makulong po yan. Hindi lang yon. Dahil nawala ka sa c-file, pwede na tumalon yung kabayo dito. At magkakaroon ng malakas na pass pawn. Nakapin. Ayan, pair of bishops. Lamang daw po ang puti. Kaya balikan po natin doon. Medyo magulo ba pa galaw-galaw? Ganun po talaga pag nag-a-analyze. Pagpasensya na. Kasi may mga nagre-reklamo eh. Anyway, ang tinira po is nag-A4 lang si West. Tinulak niya pass pawn eh. Para depensado din. Pagka A4 po, tumira na ng rook to C1. Ayan. Dinipensahan na. Kasi kakainin na. Wala na yung mga ganong idea eh. Pero, pagkatira po ng rook C1, sinagot lang yan ni Wesley ng bishop to A3. At mukhang babagsak to. Pagkagalaw kasi dyan, may kain na sa C3, di ba? Aba, dito na po nagsimula yung mga umaatikabong brilliant move. Kasi instead of moving the rook, bishop to d3. Brilliant move. Na hindi po ito kinapture ni West. Ang ginawa niya po, nag-8-6 po siya para depensahan. Pero bago natin ituloy yun, coach, ano ba mangyayari pag kinapture? Takes. Tapos pagkatakbo, capture lang. Coach, quality daw niyan. Ba't ginawa? Abay, masakit po yung mga susunod na mga idea. Bishop to d3, babalik. May pass pawn dito, tandaan. Pupunta dito yung reyna. May check doon. May mga pressure, lakas ng mga piyesa.
Yun po ang nangyayari. Kaya balik po tayo dun ha. Ayun, hindi nga tinakes po yun. Nag-8-6 lang si West na sinagot ng rook to D1 na. So, pagka rook to D1, West is okay, capture na yung pawn libre. Abay, eto po, Queen to E2. Another brilliant sacrifice. Binigay po ito na hindi pwedeng capturein kasi may check tone. Grabe na, no? Ang ginawa ni Wesley, abay, nag-bishop to C5 na mali. Ang tamang tira daw is knight here, pero bishop to C5, giving pressure po dito, abay, mali pala yan. Alam niyo kung bakit? Another brilliant sacrifice pinawalan ni Kamer. Boom! Kinapture po. Grabe, pangatlo na yan. Tatlong sunod na brilliant sacrifice. Kinapture yung pawn. Siyempre, kinapture and then simple queen move to G4. May threat na ganun, may threat na ganun, may threat na ganun. Grabe ang weakness. Lakas ng mga bishop, no? Lakas ng mga bishop na sinagot lang ni Wesley ng rook to E8. At actually, according po sa engine, winning na daw si Vincent Kamer dito because of those sacrifices na tumataginting. Grabe, no? Pagka rook E8, eto po nakakapagtaka no? So, this is move number 29. Move 40 pa yung increment. Walang increment. 3 minutes and 25 seconds itong si Vincent Kamer. Hindi niya po tinira yung best move. Ang best move po kasi is to take on H6. Ang ginawa po is nag-queen to G6, which is also okay. Winning pa rin daw. Ang problema po niyan, nakapag king F8 Yun, nakatakas. Ibalik lang po natin, no. Ito po daw yung tire. Hindi ginawa, no. Ang tamang depensa lang daw po dyan, ito. Okay? Tapos pagkatira ng ganyan, aatrasan lang. Walang ya. Weird, no? Pag kinapture mo, takes. Ayan na. At ano pong mga kasunod na tira? Ang kasunod na tira, eto. Tapos ganon, halos mamati ka na, luluwa pa yung king. Grabe. Yung palang simpleng tira. Pero hindi ni-risk ni Kamer kasi alam niyo kung bakit. Sa akin lang to Common kasi po na pag ikaw ay umaatake, avoid exchanging. So, siguro ayaw niya ipalit yung bishop malakas. Mas magandang pasukin niya na lang ng ganyan. So, pagkapasok po ng queen to G6, tumira na nga ng king H8. So, may chance pang makatakbo. Though losing pa rin po pala ito kasi may rook to C1. And after rook to C1, nag-queen to B4. Ayan, this is move 31 na. No? Wala pa rin increment. 2 minutes and 27 seconds na lang po. Ito pong si Vincent Kamer. Well, ang tinira niya po ay nakakabiglang bishop takes H6. Bago ko po ituloy yan, no? Sacrifice yan para po bumuka yung king. Ang simpleng tira po kasi dito, winning na queen H7. Ang susunod is bishop to G6, tapos checkin mo dito, tapos gaganon. Pero ang tinira nga po ay bishop to H6, na kinapture lang. Anong kasunod yan? Pag kumapture ka po dito, tatakbuhan ka na yan. So, grabe na yung lamang na pyesa, dalawa na. No? Yung rook, hindi makarook-lip no? Walang daan Walang daan. So, napilitan po yan mag-queen to F6 at queen to G6. Nagpabalik-balik. Grabe yung nangyari. Pabalik-balik lang. So, so ang kanyang game 1 na uwi sa tabla ba? Dito po ako bumilib sa game na i-analyze nating sunod. Nagkalaban po kasi yung dalawang paborito kong very creative player din, bukod kay Dobob. Ito pong si Grandmaster Mami Jarob. Gusto ko laro nito. At syempre, si Grandmaster Richard Rapport. Abay, magugulo maglaro yan. Tinirahan po ni Mami Jarob ng D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimso Indian, na sinagot ng E3 lang. Kinapture takes and then nag C5. Ayan. Typical po yan, binibigay yung pawn pero mati-triple isolated ka dyan. E3 lang para solid. Pagka B6, tumira po ng Bishop to D3 develop. Bishop to B7, hitting the pawn. Kaya nag F3, tumira po ng Knight C6 develop. Knight E2 develop, Queen E7 lang. And then, sinagot ng castling. Pagka-castling, nag-queen suit castling. Ito yung sasabi ko. Gusto niyan magugulo. Ibalik lang po natin, no? Saan ba yung novelty? Ayun, dito pala yung novelty. Kasi Queen E7, novelty na. Tingnan nyo, grabe yung novelty ni Richard Rapport. Gusto niya magulo, castling, no? Kasi ang mga ko natira dyan is dito, May D6 din, may Knight A5. Ayan, dito pinipressure. Pero tinira niya nga Queen E7, novelty agad.
Anyway, nagka-noveltyhan na nga, nag-castling sa queenside, and magulo na, sinagot ng E4, syempre kukunin na yung gitna, nag-D6 naman para hindi maka-E5, na sinagot ng bishop develop to E3, nag-king to C7, abay grabe, mali pa pala yan, ano ba tamang tira? Knight to A5 daw immediately. Medyo passive daw to. Equal pa rin naman. Okay? Pagka king C7, nag-knight move, ayan, iikot dito siguro. Tumira po ng knight A5 inunahan, pero tinuloy at napalit na nga po. Nag-E5, aba. Para sa yung E5, para pag tinulak mo, medyo mako-close yung posisyon, pero hindi pinansin. A4, aatake na. Ayan, at lamang na daw po ng konti dito yung puti. Nag-A5 naman to stop, pero bishop lang po sa G5. Puro excellent ha. Pinakain na yun po, no? Sinagot po ng bishop C3. Ano ba mangyayari pag kinapture? Takes. Wala eh. Titirahan ka na ng ganito. Yan yung threat eh. Kaya nag-bishop to C6. Nag-F4. Ayan. Ang bishop C6 po, para pag gumanon, may ganire. Okay? So, nag-F4 po yan. Tinirahan lang ng H6. Umatras po yan. Kinapture yung F4 at dito ka mabibigla. Rook takes F4 lang. Bakit ka mabibigla? May G5 eh. Ayun nagpatiwakal? Hindi. Tingnan nyo yung sinagot dito. Eto, mas mabibigla ka. Grabe talaga itong mga to pag naglalaro eh. Magugulat ka eh. Instead of moving any of the piece, sabi niya, ay, wala akong pakialam dyan. Invisible yung pawn na yan. Rook F1 lang ako. Buti, pinakain ng buyo, Tore. Hanap na yan. Of course, pag kinain mo to, may takes doon. Siya magkakainin yung Tore, may isang buo yan eh. Pero nakita lahat yan ni Mami Jarob. Libre pala to. Tapos tuhog. So basically, lumamang ka pa ng pawn. Hanip na yan, nag-queen to D7, and then bishop takes F6. Grabe si Mami, no? Kinapture po yung A4, bumawi, pero tumakbo lang. At ito po ay looking good for the side of black na daw. So, tumira po yan ng rook doon, kinapture na yung Torre sa may D8, binawi ng Reyna, and then E5. Grabe yung E5. Alam mo para saan yung E5? Para mabuksan po ito. Bakit? Capture kasi yan eh. At pagka-takes, capture doon. Ayan, pag kinain kasi agad, ihaharang lang eh. Ngayon, saan pupunta yung king? Yan yung tanong. Diba? Halos walang mapuntahan. Ang pinaka-best na lang po ata is king B8. Kaso may capture dito. Diba? Nakapin eh. Kaya pag nag-king C6 ka naman, may check. Yun. Kaya binuksan. So, ang ginawa, hinarang. At pagkaharang, dumuon lang eh, no? Pumunta lang po ng rook F6, daming binibigay na pressure, kining mo ba? At eto na yung gamit ng bishop, may check. Ano ngayon? The king move lang po tayo. Tinirahan lang ng capture, takes, and after bishop to D5, abay, lamang na daw po talaga dito ang puti. Kasi bukod po sa hindi safe yung king, ang lakas po ng mga piyesa, lahat gamit to, lahat gamit. At hindi basta mahamon yan, hindi pwede hamunin may check dito. Hindi pwede ito, may bishop. Grabe, talagang ipit-ipit. Ang ginawa po niyan, kumaka-counter na lang nag-E4 para may pass pawn kunyari, pero kinain nga lang yung pawn, it's all yours baby. Sige, itulak mo lang yung pawn. Itulak mo lang. At pagkatulak, boom! Tapos ang labada. Naparesign na lang, sir. Eto na po kasi yung parating na threat. Hindi na madepensahan. Kahit itulak mo, mamatiin ka na pag tinulak mo. Ganun eh. Ganun mangyayaring mati dyan. Grabe yung laban na yun. Lupit ng rook F1. Nakakabilib lang. Anyway, dalawang laro na po ang nangyari. At ang standing po as of the moment, ito po, ipakita natin. Ayan po, leading po yung Trivani Continental Kings and Afghan Mumbai. Kung hindi ako nagkakamali, yung Trivani is team po ata yan ni Ali Reza. Ayan, team nga ni Ali Reza. So, malakas din kasi talaga sila. Lahat naman ng team malakas. And of course, tie po doon yung team ni Wesley. Abangan po natin yung mga iba pang laro. No? So, 2 rounds pa lang. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.